ng gold team na kagaya ng 1-1 or kagaya ng Claude na may mobility talaga. But Lunox is one of the rising heroes right now, especially for tanky heroes. So it's gonna be very easy for the Lunox or for Maro Esports to melt the Hilda, no? Kung magkakataon na makukuha talaga nila yung free hit. Pero remember, Pharsa is on the advantage when it comes to artillery. So pagdating sa range, pag na-tsempohan ng Pharsa na naka-Dark Chaos yung Lunox is mapipigilan kagad yung assault, di ba? Oo. Pwede niyang banatan agad nung stun galing kay Berry. Tapos yung kanyang ultimate. Pero Maro Esports is going back doon sa early combos ng Arlott. The Akai Arlott combo. Kasi kapag may isang na-pin down, ang isang Akai, considered yon as a crowd control, yung knockback na meron yung heavy spin. No? And for every crowd control na magawa sa kalaban is nag-up yung passive ng isang Arlott. So, pwede niyang dasan. So, kapag naipit sa padera isang kalaban, i-only dash ng Arlott yun. Diba? So yun yung lumang combo ng Arlott, which is binalik ngayon ng Maro Esports, considering na naban yung Fredrin na we thought na niluluto nila right from the start of the draft. Yung Fredrin Arlott combo is also a good thing. So ang naging pang-compensate nila would be that Akai. But for Team Liquid Philippines, binalik din nila yung rason kung bakit tinawag na Carl Tusok si Carl TZ. Ibabalik ang Lancelot na naging unang kampiyon o unang Pilipinong kampiyon sa M-Series ay ibabalik ng Team Liquid PH, Carl TZ on the Lancelot for Team Liquid. Well, nung MPL Philippines Season 15 finals, ito yung inaabangan eh. Pero dito natin mas may enjoy for sure. Etong Carl TZ Lancelot, but he's against again the adaptable team, which is the Maro Esports. Yung etong Arlott na to, this is not the first time na nakita ko si Kin na naka Arlott. Actually nung last time na kinas ko sila sa finals, gamit niya yung Arlott. Akala ko nga Lancelot gamit niya sa bilis and dami ng dash. Diba? So, this is gonna be a dashing match up between those two heroes, Lancelot and Arlott. But it depends. Kasi yung Lancelot, mas madali ngayon yung pagmarka. And wala naman na bago pagdating naman doon sa marka ng Arlott, diba? Oo. So, sa akin naman kasi, yung Lancelot, pag ginagamit ko din, andun pa rin yung, yung damage output talaga. Diba pag nakabuild ka na ng penetration items mo, heptasis mo, mararamdaman mo talaga yung sakit. But Kel1, sa mga hindi nakakaalam, si Kel1, si Oheb yan, pero for sure alam nyo naman na yan. Diba? Kasi dahil sa mga live streams ng Team Liquid, kabisado nyo na rin kung ano yung mga IGN ng Team Liquid PH. So, Kel1 with that Harith over the Granger ng side ng Maro Esports, si Takgo. Well, I can say na yung laning phase ay dependent sa kung sino yung dadalaw doon sa dalawang gold lanes. Pagdating sa rotation, Joshi, ano ba yung sa tingin mo nagbago sa meta natin? Parang ako kasi hindi ko pa masyadong napapansin. Same pa rin tayo eh. Nandun pa rin yung body system sa mid or yung early rotation sa XP, gano'n. Ganun pa rin talaga eh. Kasi gusto mo talagang makalamang but nandito yung plano na rotation na Team Liquid PH. Parehas lang ng Maro Esports na XP yung dalaw. Yun na nga, early XP rotation, but Sanji with an early furthered Earthstrike, early punishment to Ken. Nabakuran din doon si Draven. This is something you don't want. Pero may respond din mula sa kupunan ng Maro, dalawa ang iikot. Yusha with the chaos and he will punish Sanji as well. Unfortunately, the retry holder of Maro is part of the casualty. Ako medyo mahirap, nakumontes pa, pero may sipa doon at nahanap pa si Taro Sakamoto, but Chessman will deliver that retribution. Kanila pa rin ang objective. But Maro Esports, I must say, na-break even yung trade dahil doon sa mga kills na nakuha nila. Kahit pa paano, di ba, meron silang nakuha doon. Yung pag-ikot kagad at pag-react nila sa ibaba ay nag-matter. And then, akala natin libre na yung turtle para kay Carl. Yes, he got the turtle, pero hindi pumayag si Uno na walang kapalit. Pero, hinahanap pa rin ni Carl TZ yung nangulit kanina. Bagong tasa ang tusok ni Carl TZ, pare. Imagine, bagong liha, bagong
bagong kaskas doon sa yung sa pampatalas. Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Oo nga no, liha lang alam ko eh. Ako yung mga, 'di ba may mga Yung bato pa yan? Oo, yung bato Oo. nga. Depende pa nga sa ano yun eh, sa gaspang, 'di ba? Kung anong klaseng Oo. talim. And dahil siguro kaya bagong tasa eh, kababalik lang nung pasukan or ng school, 'di ba? Pasukan. Kaya Sabagay. ganado, yun 'di ba, yung tasa nito. And kaagad nga ay pinigilan yung mainit na paa ni Naku, Uno naku. doon. Pero sa taas naman ng aksyon, takbo ang pupuruhan ni Carl TZ once again. Carl Tusok, hindi pa siya tapos. Pipirmahan pa nila doon. Pero si Taro Sakamoto ang kukuning kapalit na lang ng Maru Esports. No double kill for Carl TZ this time. Bakit pag ako naglalansil, pre, hindi naman ganyan kasakit? Diba? Parang yung kanya, sobrang talim nung espadang hawak ni Chessman sa kanyang Lancelot. 4 minutes pa lang. So, safe to say na wala pa siyang second item. Kumbaga, kakabuild pa lang siguro ng kanyang first item. Pero, yung damage output, but here comes the flicker final slash si Sanji yung target, pero nandyan din yung heavy spin para kunin si Minju. Sanford's gonna go down. May mga plano naman yung Maru Esports, di ba? Kaya nga, tingnan mo, 6-6 yung score natin. Pero ang lamang is nasa Team Liquid. Kumbaga, yung mga kills na yon parang mas na-maximize pa ng Team Liquid. Just like this, another turtle fight. Yusha ang mapapunish on a clutch moment. But Taku will take the turtle para sa Maru Esports sa unang pagkakataon. Napigilan yung phantom execution mula kay Chessman. Not available yung kanyang Thorn Rose, kaya yun na rin yung ginamit niyang pang-secure sana nung retrieve. Pero teka lang, Arlott versus Lancelot, mukhang lamang pa yata si Kin sa pangyayari. Final slash na na-dodge ni Chessman. Pero nadasan, don't na strike, vengeance once more. Wala nang pan-dodge si Chessman. And Kin's gonna get that kill against Carl Tuzok. Grabe, ayun ang sinasabi kong match-up, di ba? Dash kung dash. Pero this time, mas nakalamang etong si Kin dahil nga walang mga minions na pwedeng markahan sila si Carl Tusok eh. Yun yung lamang ng Arlott. Kaya niyang mag-dash ng 2 beses sa isang target and kaya niyang ulit-ulitin yon hanggat nakokontrol yung kanyang kalaban. And that time, it is the Arlott winning against the Lancelot. Grabe din yung nangyari trade pala sa taas. Diba? Nakuha nila si Yusha. They were able to take down 3 members kapalit ng buhay ni Carl TC. So for Team Liquid, hindi nila problema kahit mag-isa si Carl. Diba? Nandun na sila sa 4-1 split rotation with Carl TZ on the other side lane, pero dun sa baba ay may 2v1. Galit at gustong bumawi ng Team Liquid kay Kin, pero hindi nila mahanap at hindi nila mapatay. Hindi nila mahabol eh. Diba? Pero nakikita na naman natin yung adjustment kagad ng Team Liquid. They got what they want up top. So ang focus naman nila dito ay sa gitna at baba. Pero Taro Sakamoto, Yusha with a kill. Pero may bawi na artillery with a feather earthstrike coming in. Sanji with the shutdown against Uno. Isa sa dalawa. Palit ulo yung ginawa ng dalawang team. Daddy JP ang nakuha, kapalit ng Rover din naman for Maru Esports. And I must say, Maru Esports, lumalabas yung pagiging adaptable nila eh. Kung gusto ng Team Liquid ng aggressive plays, kung gusto nila ng kaliwat ka ng team fights, Maru Esports is doing their own thing. So makasabay sila. And because of them getting Daddy JP on the process and without Carl TZ, they secured that turtle na ganun kabilis lang at ganun kadali. Ayun yung conversion na sinasabi natin for Team Liquid. Yes, sumasabay nga ang Maru Esports, pero wala silang conversion, pre. Parang, kanina, yes, nakuha nila yung turtle, but when it comes to turret, ang Team Liquid ang may hawak, diba, ng mga turret pushes. After those trades, another, again, team fight going on. Summon Force kagad ni Kiel1. Nakipagsabayan pero inuutan sila sa loob. Pinay-blade sila ni Draven. Nagulo ng konti ang posisyon ng Team Liquid at walang mapapaslang. Hindi pala. Pinasok hanggang dulo. Doon si Sanji Uno with the kill. But the trade will be taken by Liquid. Ganda pa din nung nakuha ng Maru Esports. They were able to take down Sanji in the process. Kapalit lamang no XP laner, but Chessman tinahitayin na yung mga minions. Ito na yung lamang na gusto niya. Alam niyang walang heavy spin. Itong si Draven. Ito na yung oras para pumalag. Kiel1 on the other side. Summon Force sa harap. Pero si Yusha ang magiging kapalit at casualty. Yusha and Draven kapalit ni Taro Sakamoto. Isa lang yun for 2, diba? And you got Yusha
on the process. Ang laking bagay nun para sa Team Liquid. Kung si Sanji, ang trade kanina ng Maro Esports for Uno na nakalamang sila ngayon, lugi sila sa ulo at pagdating sa trade, but this time, Carl Tusok masyadong napalalim pero buhay pa rin at tinakbuhan ang buong Maro. Feathered Earthstrike for the assist, but again, Carl TZ na bumalik pa ay tinuluyan na nga doon ni Taku. Hindi lang kumabit talaga yung isang dash niya kay Takgu. Ano lang pixel difference lang yung pagkabit sana, but then again, because of Carl TZ having no dashes at that time, na-punish siya ng Maro Esports, but the 4 members of Team Liquid Philippines looking for a team fight down the middle lane. Si Uno, pumasok na, wala siyang dash, umikot na rin na heavy spin, at si Mubzu yung naging target, napalalim at natanggal ng Maro Esports si Sanford. Sanford, inuwi eh. Tinake out eh, hindi na binitawan ni Draven. Nakakamiss yung mga ganong play ng, ng Akai. Diba? So, unti-unti na tong binabalik ng Maro Esports. Pero, yun sana yung gusto mong klaseng mga clash or mga palitan mula sa Maro during objectives. Kasi yun yung advantage ng Akai, di ba? Oo, yung mga heavy spin para hindi makaretro yung kalaban. But because this is a Lancelot, may ways. Diba? May ways si Carl TZ na makalapit pa din. And it's up to Quinn and Draven. Silang dalawa yung vital players for the side of Maro Esports. For Carl TZ not to be able to get proximal doon sa Lord, pero nakuha na bigla ng Team Liquid PH yung possession. Ganun lang. Sanji with the artillery, with those feathered airstrike na zone out na nga nila. Nabakuran pa! Beautiful fist crack, pero si Taro Sakamoto mga kaibigan nakakain ng mga bala. Draven with the Lord this time. Si Uno nga lang magiging kapalit. Makukuha din ni Carl TZ doon si Draven sa process na yun. Sanford nakabubuhay lang ay muling napas lang. Pipirma sa gitna. Still, Team Liquid losing that Lord after everything na binigay ni Sanji. Pinag-uusapan natin, sinasabi natin, Draven and Kin sila yung pinaka-vital. Pero sabi ni Uno, wag nyo kong kalimutan delivering that Way of the Dragon against Carl TZ, against Chessman. Hindi siya nakalapit, hindi siya nakadash. All he has to do is a Thorn Rose Retreat to secure that Lord. But because of Uno, because of that single man, hindi nakakontest ang Team Liquid sa Lord objective. Balik tayo sa sa usual, 'di ba? Yun yung trabaho ng Cho. Kahit gaano kadulas yung Lancelot, i-reserve niya yung Thorn Rose na yan, hindi niya gagamitin para lang maiwasan yung Jeet Kondo. And tinake advantage nga yun ni Uno para mailayo etong Lancelot ni Carl TZ at makuha ni Draven yung Lord. And ganun lang is naibaliktad ng Maru ang sitwasyon. They are now leading and controlling the map right now against the MPL Philippines Season 15 champion. So dumidepensa pa naman ang Team Liquid Philippines, but then again, we're talking about the lead na meron ng Maro Esports. Si Minjo ang gusto. Minus last wall connect, but here comes Taro Sakamoto with a fist break, fist crack. Now Chessman dumadash, and 2 members agad yung nawala to the side of Maro Esports, at bigla na lang binaliktad muli ng Team Liquid ang estado ng mapa. Hindi kayo pwedeng magkamali sa harapan ng Cavalry. Nakita mo kung gaano kabilis yung reaction ni Taro nung nakita niya na nagkumpula ng Maro Esports at nagkamali sa pagkuha kay Sanford. Pero may Draven tayo na iikot na pin down doon si Carl TZ, pero mapapalitan din niya ni Ohep Kelwan with a kill against Draven while spinning, and Sanji provides and deliver the zone out para mapatras muna ang mga members ng Maro Esports. Narito na muli si Uno, sinapak na naman Sakamoto para lang mapapalitan ng konti yung sitwasyon. Kelwan knock up! May sipa pa nga ba Summon Force para lang makatakas? Papalag pa rin sa loob. Etong si Sanford na meron doon ng mga paro-paro ni Yusha para tunawin ang Hilda. Sanford goes down at nasa call ngayon ng Team Liquid. Humahol pa rin si Quinn. Meron pa rin siyang flicker files na siya pwedeng gamitin, but Kelwan and Sanji knows na meron pang ibubuga ang Arlot, kaya fullback ang naging call. No turning back, walang titingin sa likod, basta takbo. Ala, sige, takbo, di ba? Takbo with the chase downs. And kung napapansin mo, hanggat may bala or hanggat may skill ang Maro, maghahabol sila, pre. Di ba? Nakita mo si Queen, meron pa akong final slash, meron pa akong vengeance. Palag tayo kung palag. And
every time na nadi-displace ang Team Liquid, doon sila naaalanganin. Pero pag ang Team Liquid naman ang nakauna or nakita nilang hindi ready ang Maro Esports, lalo na yung mga atake ni Daddy JP, ni Taro Sakamoto, yun yung pinaka nagpapanish sa Maro Esports, di ba? O, teka lang ha, si Sanji nakita niya pero binurst na lang si Yusha! Hindi na nakapalag pa! Parang biglang hinold up tapos taas ang kamay, walang gagalaw. Kaya naman ng Team Liquid ngayon na nakalamang silang humahabol for Team Maro Esports. Quinn, Yusha, Draven going down and this could be a free lord for the Cavalry. Ayan yung sinasabi ko. Diba, they're not ready and Team Liquid knows those timing. Naunahan nila. Naka-dark mode si Yusha with the singular artillery advantage coming from Sanji na wala kagad sa equation ng sa major damage dealer ng Maro Esports at nagsunod-sunod na nga yung kalbaryo ng kanilang pagkuha ng Lord. And this time, Team Liquid is eyeing to win this game. May 5 miyembro sa gitna, ilang segundo bago lumabas yung Lord. At sa gitna din naman talaga, ay hindi, sa taas dumaan. Sa taas, oo. Ang Lord objective ng Team Liquid Philippines. But look at Sanji and the other members. Plano agad nila lumaban. Wow, nakakuha ka agad doon. Pero si Kuno, mapapap yung kanyang Evo. Final slash sa Kaya dalawa. one. Mahuhula si Oheb pero atras ng onte. Synchro Fission para lang kumurot sa damage. Maro Esports still going for the chase. Pero Carl Tusok with the Phantom Execution. Torn Rose, he got tagged. Go on the process. Emo pop for him. Brilliance para lang mapatras doon si Carl. Pero narito na naman ulit si Oheb. Bumuelo lang pala ulit. Curse of Crow with a kill. With the feathered airstrike. Sanji punishing Quinn. Wala na magawa si Quinn. Isang one hit na lang at ubos ang Maro Esports Team Liquid with that finishing blow.